Nakasaad sa Biblia, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ito ay kalimang utos ng Diyos. Subalit, marami na sa panahon ngayon ang nakakalimot, sinasaktan, pinapabayaan at masaklap, inaabandona ang matatanda ng magulang. Ngayong Mother's Day, magsilbing paalala ng bitag ang segment na ito na patuloy na mahalin, galangin at pasalamatan ang ating mga magulang. At ang bitag mananatiling tagapagtanggol ng mga magulang na inabandona, minaltrato at inabuso ng kanila mismong mga kapamilya. Pag humingi ako ng tulong kung paano ko maisasoli si Lola sa kanila, parang lumalabas din po na tinataboy ko siya. Sa kabila ng pagmamahal mo, iyan ang giganti sa'yo. Walang utang na loob. Mahal ka namin, La. Kaya lang po talagang mahirap. Yun na lang, forget me as your mother. Bakit ho kayo nandito sa akin? Kasi po, sir, gusto ko po yung sa DSWD po. Bigla po nila dinala si Lola nang wala po akong kaalaman. Okay, ganito. Ang iyong lola at ang iyong tiyahin, sila ay mga senior citizen. Ngayon, kung bakit dinala ng DSWD si Lola sa inyo, kasi next of kin kayo, para ikaw bilang apo, alagaan ang lola ninyo. Kung sumusuko ka na at ayaw niyo siyang alagaan, di-turn over niyo na sa bahay kalinga. Sa Home for the Aged. Huwag niyong pagpapasapasahan. Habang nabubuhay ito, responsibilidad ng yang mga anak niya. Kung ang anak niya matanda na rin, inaaway siya, sinasaktan siya, may dementia na yun eh. Hindi na sila pwedeng ipagsama. Ilagay niyo sa Home for the Aged hanggang sa kanyang huling pananatili sa mundong ito. End of story. She's been tossed around like a rag doll. It pissed me off when you have, grandchildren and children who don't really care. That's not exactly Filipino. Filipino, we take care of the old. I want you to make a story on this. Ay nag-coordinate po sa amin si Madam ng CSWD Makati. So, pinorward po niya sa amin yung kamag-anak ng mismong lola, si Lola Alpapara, na meron po siyang anak dito sa May Kawayan. So, ang ginawa ko po muna, hinong-visit po talaga namin kung andun po talaga yung kamag-anak. So, nakita naman po doon na meron po siyang anak na nakatira sa Bayugo at andun po yung kanyang apo. Na ikwento po ng aking staff na yung pong kanyang apo ay hindi ganong kaganda yung pamumuhay. Nakita rin ng CSWD Makati yun, na talagang not capable sila talaga na mag-custody din kay Lola kasi dun nga din sa kanilang pamumuhay tsaka yung tahanan po talaga. The case po was referred to our office by the Barangay Bangkal and informing that the case nga nakatulad nito may naabusong matanda. So, ang trabaho po ng LGU, like social worker from LGU, is to assess the case first, locate for the family. May na-locate po tayong kamag-anak po sa May Kawayan. That's the reason why we coordinate the case po and endorse the case to them po. Actually, nung unang pumunta siya dito, ang buong akala namin magpapablatter lang siya. Dahil i-complain daw niya yung anak niya na sinaktan siya. So actually, nakita talaga namin may mga pasa siya. Dito sa braso, tsaka dito sa tuhod. Tinanong namin siya, Mami, ano ba ang gusto niyo? I-complain niyo ba yung anak niyo? Sana, pero sabi ko, pag nag-complain po kayo tungkol dyan sa anak niyo, sino makakasama niyo? Matanda na kayo. So sabi niya, siguro wag na lang, sabing ganon. Pero pwede ba mag-stay muna ako dito? Sabi ko, akala ko naman, nung time na yun, sandali lang. Magpapalipas lang siya ng kahit oras.
Nung bandang huli, ayaw niya nang umuwi. Gusto ginahatid siya ng mga bantay bayan namin. Ayaw niyang magpahatid. Dito lang daw muna siya. Tumira siya dito sa barangay ng 1 month. Walang pumunta na kamag-anak. Boss, came sa unit po ni Miss Sonia Alpapara. Bakit po? Regarding saan, sir? Regarding saan? Yung tungkol po dun sa kay Lola Socorro. Wala na po sila dito, sir. Kailan pa po? 2 weeks ago na, oh. Pero si Miss Tess, dito pa po siya. Dito pa rin siya. Si yung Sonia lang. Oo, yung Sonia lang wala. Pero si Lola po, ano pong ano niya dito? Si Lola Socorro. Nakaban na rin siya dito. Sir, yung kasi ang ng family nila. Kasi wala na rin siyang pupuntahan dito. Siyempre masakit naman. When they were small, I took care of them very well. Sa kabila ng pagmamahal mo, iyan ang giganti sa'yo. They don't like to take care of you. Walang utang na loob. Yung mabigat sa kalooban, mas naawa kay Lola. Sa nangyayari sa kanya. Kasi ako, nanay din ako eh. Nararamdaman ko din yung, hindi man siya nagsasalita, pero alam ko, nahirapan siya. Nangyayari sa kanya. Napalipat-lipat siya. Na para ang dating eh, tinataboy ng sarili niyang pamilya. Naawa ako kay Lola. I have to face the situation. Which is it? I must be brave. Asa, anak ko, take care of yourself, that's all. Ay, nako, that's hard. Minahal mo, tapos kinalimutan ka. Forget me na lang as your mother. Yun na lang, forget me as your mother. I can just imagine na malalim yung sugat kay Lola Socorro, no? Pero hindi lang siya pain, kung hindi combination ng iba't ibang feelings. May mga panahon na nagre-reminisce siya sa past nung nanganak siya sa kanila, nung inarugaan niya, yung bawat anak niya, kung gaano ka-cute nung maliit pa. May mga nostalgia mixed with longing, sadness, at saka siguro resentment na rin and bitterness kasi mag-isa na lang siya sa buhay tapos pinagpasapasahan siya. Na-assess na hindi naman interested yung nearest relative, lalo na yun sa Makati. And then, hindi naman capable yung taga Bulacan na family, relative niya. So, yung napagkasunduan namin dun sa case conference, na pansamantala, si nanay habang hinahanapan ng Makati ng shelter para sa kanya, i-custody muna namin pansamantala sa drop-in center namin sa may Kawayan. Kasi magsasubmit kami nung family assessment capability para mag-support ng documents dun sa dadalhan kay nanay na institution ng City Hall of Makati. After nun, si Makati ang maghahanap na ng institution. Dun siya ilalagay ngayon sa Haven for Elderly. Ang nakikita kong magandang senaryo is talagang mapupunta siya sa home for the aged. No? Alam ko marami siyang hesitation, no? Na lalo lang siyang makakasakit doon kasi makikita niya yung iba na iniwanan ng pamilya. Pero maari din siyang maging ilaw sa kanila. Maari din siyang maging ehemplo. And she can start fostering close ties with all of them, listening to their stories, and then also learning from each other's stories. And always in the end, forgiveness.
because they came out from me. I really took care of them. But they don't know that. Coming from my heart, children, I love you, but you don't believe me. Basta, before the eyes of God, I promise to God na I believe my children.